Sa eksenang ito, ang unang reaksyon ni Kim Ki-soo kay Eugene ay pagkagulat na sinundan ng isang ngiti. Nang hindi magbigay ng tugon si Eugene at tanging titig lamang ang ibinalik, nainis si Kim Ki-soo at tinawag itong "you little shit" na para bang inignore siya ni Eugene. Sa galit, binitiwan ni Kim Ki-soo ang isang biglaang sipa na sa tingin niya ay direktang tatama. Subalit sa kanyang pagkagulat, nakuha itong i-block ng mahigpit ni Eugene. Sa sumunod lalo pang nadagdagan ang pagkagulat ni Kim Ki-soo nang mablock ulit ni Eugene ang kanyang panibagong sipa. Hindi lamang iyon, habang nagbablock ay lumapit pa si Eugene kay Kim Ki-soo. Hawak ni Eugene ang paa ni Kim Ki-soo, na lalong nagdulot ng pagkagulat sa huli. Bilang tugon, binigyan siya ni Eugene ng mabilis na suntok sa mukha na naging sanhi ng pagbagsak ni Kim Ki-soo sa sahig, kasama ang pagdudugo ng kanyang ilong at ito ay nagpapahiwatig ng kanyang galit at frustrasyon sa mga pangyayari. At bago pa man makareact si Kim Ki-soo, bigla na lang nasa harapan na siya ni Eugene. Napabilis ang tibok ng kanyang puso sa gulat at hindi niya napansin ang biglaang sipa ni Eugene sa kanyang mukha. Bagsak na naman ang bully, at sa eksena ang resulta ay ang pagkakabagsak ng lahat ng bully sa lapag habang si Eugene lang ang natirang nakatayo. Pagkatapos, tahimik na naglakad si Eugene patungo sa isa pang bully na babae na nagdulot ng pangamba sa kanyang mga kaeskwela. Bigla niyang ipinakita ang kanyang nakakuyom na kamao na tila ba may balak siyang manakit. Napalunok ang bully na babae, takot na takot sa posibilidad na baka siya rin ay saktan. Sumulpot si Dayon at pinigilan si Eugene na tila ayaw na lumala pa ang sitwasyon. Sumagot si Eugene, pero hindi ba't sila ang mga nananakit sa'yo noon pa? Kitang-kita ang determinasyon sa kanyang mukha, handang proteksyonan ang kanyang kaibigan o kapatid laban sa mga bully na iyon. Nagtanong si Eugene kay Dayon kung hindi ba't siya ang binubuli ng grupo kanina. Gulat na gulat si Dayon at nagtataka kung paano nalaman ni Eugene ang tungkol dito. Naisip ni Dayon, kaya ba siya lumalaban dahil sa akin ulit? Tinanong ito sa kanyang sarili habang tila ba naguguluhan. Ngunit sa huli, ngumiti si Dayon at sinabing, okay na ako. Ayos na, kaya tama na, parang gusto niyang iparating na hindi na kailangang lumaban pa si Eugene dahil ayos na siya, at gusto niyang tapusin na ang gulo. At nagdesisyon si Eugene na samahan si Dayon papuntang kanyang klase. Pumayag naman si Dayon at sinundan si Eugene. Habang naglalakad sila Eugene at Dayon, mapapansin ang pagkabigla ng mga estudyanteng nakakita sa mga bully na nakahandusay sa sahig na natalo kay Eugene. Si Dayon, na tila ba impresado, sinabi kay Eugene na siya ay magaling talaga sa paglaban. Sa pagtugon ni Eugene, tila ba sinabi niyang aksidente lang ang nangyari. Dito ay nagpakita ng pagka-guilty si Dayon, humihingi ng paumanhin kay Eugene dahil sa kanya, 2 beses na itong napilitang makipaglaban, kahapon at ngayon. Matapos humingi ng paumanhin si Dayon kay Eugene dahil sa mga pag-aaway na kanyang nasangkutan dahil sa kanya, tumugon si Eugene na siyempre, lalaban siya para sa kanya. Ito ay ikinagulat ni Dayon. Sinundan ito ni Eugene ng paliwanag tungkol sa kanyang dating pamumuhay kung saan karamihan ng mga tao ay iniintindi lamang ang kanilang sarili at wala silang pakialam sa iba hanggang sa ito ay makaapekto sa kanilang pamilya. Kapag ang pamilya na ang naging issue, nagbabago ang kanilang pagkilos. Ang salita ay mula kay Eugene na nagpapahiwatig na itinuturing niya si Dayon bilang parte ng kanyang pamilya o sa kanyang mga mahal sa buhay na dapat protektahan. Habang sinasagot si Dayon, naalala ni Eugene ang kanyang nakaraan at nagmumuni-muni siya hinggil sa tunay na kahulugan ng pamilya. Inungkat din ni Dayon na hindi masyadong malinaw ang alaala ni Eugene patungkol sa kanila ni Lolo, ngunit tiniyak ni Eugene na kahit hindi niya lubos na naalala ang lahat, tiyak niyang sila ay pamilya. Si Dayon ay tumugon sa pahayag ni Eugene ng tahimik at nahihiyang pagsang-ayon. At sa eksenang sinabi ni Eugene kay Dayon na ihahatid niya ito sa kanyang klase. Ngunit tumugon si Dayon na nasa harap na sila ng kanyang silid-aralan at mauna na siyang papasok. Habang pumapasok si Dayon, ngumiti si Eugene habang pinapanood siya. Pagkatapos nito, habang naglalakad si Eugene pabalik sa kanyang upuan, napansin niya ang mga kaklase na tila may paghanga at pagkabigla sa kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Lahat ng mga estudyante ay tila amazed at shocked habang siya ay naglalakad. Napangiti lang si Eugene sa mga papuri. Kasama sa mga nagbigay puri ay si Park Chan, at sa eksena sa lugar ng mga bully tila may pag-aalinlangan at pagdududa ang mga ito kay Eugene.
Napansin nila na may pagbabago sa kanyang aura at estilo ng pakikipaglaban. Ang babaeng bully ay nagtatanong kung gaano katagal sila mananatiling ganito at inaasahan na sana ay hindi na sila mabigla sa susunod na pagkakataon. Ang ibang mga bully ay tahimik na tumugon at makikita sa kanilang mga mukha ang kabiguan at kalungkutan. Nagkaroon ng tensyon sa grupo ng mga bully. Ang babaeng bully ay hindi masaya at iniinsulto ang iba dahil tinalo sila ng isang tao lamang, si Eugene. Sumagot ang isa sa mga bully at sinabing kung patuloy siyang magsasalita, bakit hindi niya subukang labanan si Eugene sa kanyang sarili. Ito ay nagdulot ng tensyon at hindi pagkakasunduan sa grupong ito. Ang babaeng bully ay tila nagulat at nagtataka sa reaksyon ng kanyang kasama. Ang babaeng bully ay halos maluha at biglang iniwan ang kanyang mga kagrupo. Pagkatapos niyang sarhan ang pinto, napansin niya si Dayon na tahimik na nakaupo sa kanyang klase. Ininsulto niya si Dayon, sinasabing may magandang buhay na ito sa paaralan dahil may kapatid siyang handang tumulong kung may problema. Ngunit hindi nag-react si Dayon at nanatiling tahimik. Dahil dito, lalo lamang uminit ang ulo ng babaeng bully at naisipan niyang hindi niya papayagang magpatuloy ang ganitong sitwasyon. Sa eksena, matapos ang klase, si Eugene ay naghihintay kay Dayon. Habang naghihintay, si Dayon ay nagmumuni-muni tungkol sa sinabi ni Eugene ukol sa pamilya. Nagtatanong siya sa sarili kung maaari na ba siyang pumasok sa paaralan nang hindi inaapi. Naalala niya ang mga panahong binubuli siya ng babaeng bully. Ang babaeng bully ay nag-uutos sa kanya na bilisan ang pagkain dahil gutom na ito. Sa pagkaalala ni Dayon sa mga insidenteng ito, natakot siya at nag-isip kung wala na bang ganitong pangyayari sa kanyang buhay mula ngayon. Si Eugene napansin niyang tila malalim ang iniisip ng kanyang kapatid. Tinanong ni Eugene si Dayon kung ano ang iniisip nito na sobrang lalim at hindi man lang siya naririnig nito. Medyo nabigla si Dayon at humingi ng paumanhin, sabay tanong kung naghihintay ba ulit si Eugene sa kanya. Inamin ni Eugene na oo, naghihintay siya dahil hindi siya magaling sa mga direksyon pauwi. Napangiti si Dayon at nagmungkahi na dumaan muna sila sa tindahan bago umuwi. Nang tanungin ni Eugene kung bakit, sinabi ni Dayon na kailangan nilang maghanda ng hapunan para sa kanilang lolo na laging gutom pag-uwi mula sa trabaho. Pumayag si Eugene na daanan ang tindahan. Samantalang ang babaeng bully na nakabantay sa kanila ay may malisyosong iniisip. Nagmumuni-muni siya kung gaano katagal magiging masaya si Dayon sa ganitong sitwasyon na tila may pagbabanta. At nalipat ang eksena sa palengke, iniisip ni Dayon kung ano ang dapat niyang bilhin. Habang namimili, napansin ng mga tao sa palengke si Eugene at nagtataka sila kung saang paaralan siya nagmula. Napuna rin ito ni Dayon at naisip niya na hindi lamang sa eskwelahan kundi pati sa publiko ay napapansin ang kanyang kapatid na si Eugene. Dahil dito, napatanong si Dayon kay Eugene kung may naging kasintahan na ito sa lugar kung saan siya dati nakatira. Nagulat si Eugene at sinabing wala siyang naging kasintahan dahil abala siya. Naisip ni Dayon na marahil ay nahirapan si Eugene noong siya ay nag-iisa at nagsisisi siya na tinanong ito. Pagkatapos, baligtad ang sitwasyon nang tanungin ni Eugene si Dayon kung may kasintahan ito. Nagulat din si Dayon at sinabing wala siyang kasintahan dahil siya rin ay abala. Sa bahay kasama ang kanilang lolo, binigyan ang apo niyang si Eugene ng isang bagong cellphone. Ayon kay Lolo, ito ay isang modelo na sikat at ginagamit ng karamihan ng mga estudyante ngayon. Si Dayon napansin na ang binigay na cellphone ay ang pinakabagong modelo sa merkado. Si Eugene, sa kanyang bahagi, ay tila tahimik na tinitingnan ang cellphone, nagmumuni-muni ukol dito. Sinabi ng Lolo kay Eugene na nailagay na niya ang mga numero nila ni Dayon sa bagong cellphone. Nagulat si Dayon at sinabing siya sana ang gumawa nito dahil madalas makalimutan ni Lolo ang mga instruksyon sa teknolohiya. Paliwanag ni Lolo, humingi siya ng tulong sa clerk sa tindahan para magawa ito. Napabuntong hininga si Dayon at sinabing dapat ay pinatulong na lang sa kanila ni Lolo dahil madali lang naman para sa kanila ang gawin ito. Inihayag ni Lolo na siya mismo na personal ang gustong maglagay ng mga numero sa cellphone, kaya't kinailangan niyang buksan ang kahon. Napatingin sina Dayon at Eugene sa kanya. Sabi ni Lolo, alam niyang mahalaga ang unboxing ngayon, pero kailangan niyang buksan ang kahon para mailagay ang mga numero. At hindi naman ito naging problema kay Eugene. Nag-alala si Lolo kay Dayon at tinanong kung galit ba siya dahil si Eugene lang ang binilhan ng cellphone. Paliwanag niya,
Kailangan talaga ni Eugene ng telepono kaya siya muna ang binilhan, pero may plano rin siyang bumili para kay Dayon. At siniguro ni Dayon sa kanyang lolo na ayos lang siya sa kanyang kasalukuyang telepono at hindi na kailangan ng bago. Pinasalamatan naman ni Eugene ang kanyang lolo, sabay sabing gagamitin niya ito ng maayos na siyang nagdulot ng malaking ngiti sa kanilang lolo. Mamaya, sa kanyang kwarto, tinititigan ni Eugene ang telepono na ibinigay sa kanya ng kanyang lolo at ngumiti. Samantalang, ang tenyente ay nakatanggap ng notifikasyon sa telepono para sa isang bagong mensahe. Dahil sa kuryosidad kung sino ang nag-text sa ganitong oras, tiningnan niya kung sino ito. Natanggap ng tenyente ang isang mensahe mula sa bagong numero ni Eugene. Nagtaka ang tenyente kung bakit iba ang numero dahil siya mismo ang bumili ng smartphone para kay Eugene noon. Sinabi ng kanyang kasamang sundalo na marahil ay pinalitan ni Eugene ang kanyang telepono dahil maselan ang mga kabataan ngayon pagdating sa ganitong bagay. Sumagot ang tenyente na binili niya para kay Eugene ang pinakamamahal na modelo kaya't nagulat siya sa pagpapalit ng numero. Sinabi ng sundalo na baka hindi gusto ni Eugene ang brand ng smartphone na binili para sa kanya, kaya't pinalitan niya ito. At sa eksena sa bahay ni Eugene at Dayon, handa na si Dayon na umalis at sinabi niyang maaga siyang aalis ngayon. Bago siya umalis, inutusan niya si Eugene na ilagay ang mga walang laman na plato sa dishwasher pagkatapos niyang kumain. Habang nakatingin si Eugene sa pagkain na inihanda ni Dayon, nalipat ang eksena kay Dayon na nagsasabi sa sariling aabot pa siya sa oras ngunit kailangan niyang magmadali. Napansin niya na sobrang natuwa si Grandpa sa sopas na kanyang ginawa kahapon, kaya gumising siya ng maaga para magluto nito ulit. Si Grandpa, na nakarinig ng usapan, sinabi niyang sana'y hindi na nag-abala si Dayon at mas maigi na natulog na lang siya ng mahaba. Ayos lang daw sa kanya ang mga natirang pagkain. Ngunit sa kabila ng lahat, masaya si Dayon dahil kitang-kita niya ang kaligayahan sa mukha ni Grandpa. At habang tumatakbo si Dayon, bigla siyang sinipa ng isang hindi kilalang tao na nagresulta sa kanyang pagkakadapa sa lupa. Ang hindi kilalang tao ay nagalit at sinabing dapat daw mag-ingat si Dayon at kahit pa humingi ng paumanhin si Dayon, sinampal siya ng hindi kilalang tao. Sinabi nito na hindi sapat ang simpleng paghingi ng tawad. Dahil dito, labis na nagulat si Dayon sa nangyaring pananakit sa kanya. Matapos saktan si Dayon ng hindi kilalang tao, ang mga di kilalang tao ay nag-usap tungkol sa pagpunta sa karaoke. Ang hindi kilalang tao ay nag-imbita kay Dayon na sumama. Sa puntong ito, napansin ni Dayon ang boses ng tao at nakilala niya ito bilang si Hijin ang bully na babae na nanakit sa kanya. At sa eksenang pinapakita matapos ang sesyon ng karaoke ng grupo, nag-uusap ang mga kasama tungkol sa kung paano sila kumanta. Sinabi ng tagapamahala ng karaoke na ang mga kabataan ngayon at nagtataka siya kung hindi ba sumasakit ang lalamunan nila sa sobrang sigaw habang kumakanta. Pagkatapos, nang maghanda siyang linisin ang kwarto ng karaoke, natagpuan niya si Dayon na nakahandusay sa sahig at mukhang seryosong nasaktan. Nabahala ang tagapamahala ng karaoke nang makita niya si Dayon na nakahandusay sa sahig. Tinanong niya kung okay lang ba ito. Kahit duguan, sinikap ni Dayon na tumayo. Nag-alala ang tagapamahala at nagdesisyon na tawagan ang 911, ngunit pilit na tumayo si Dayon, inayos ang kanyang gamit at naglakad palabas. At nalipat ang eksena sa paaralan, nagtataka ang guro kung bakit wala si Dayon. Sinabi ng isa sa mga estudyante na wala ito ngayong araw. Nagulat ang guro dahil hindi tipikal kay Dayon na hindi pumasok ng walang abiso. Samantalang ito ay nangyayari, kinakabahan ang bully na babae at tinanong si Hijin kung magiging maayos ba sila. Sinagot siya ni Hijin na wala silang dapat ipangamba dahil tinuruan lang nila ng leksyon si Dayon. Kahit na may kaba, pilit na kinumbinsi ng bully na babae ang sarili na walang koneksyon ang pagliban ni Dayon sa eskwelahan sa ginawa nila. Pagkatapos ng klase, hinintay ni Eugene si Dayon ngunit wala pa rin siyang nakikitang dumating kahit tapos na ang klase at umalis na ang lahat ng mga estudyante. Naisip ni Eugene na baka umuwi na si Dayon kaya tinawagan niya ito. Nagring ang telepono ni Dayon ngunit walang sumasagot. Pagdating ni Eugene sa bahay, napansin niya ang sapatos ni Dayon sa pintuan, kaya naisip niyang nasa bahay na ito. Dahil dito, direkta siyang pumunta sa kwarto ni Dayon upang alamin kung ano ang nangyari. Natuklasan niyang nasa bahay na pala ito at natutulog, kaya hindi siya nakasagot sa tawag. Nag-usap sila tungkol sa kanilang araw, kung saan inamin ni Eugene na hinintay niya si Dayon sa labas ng paaralan dahil hindi pa niya masyadong alam ang lugar.
Sinabi naman ni Dayon na pasensya na at natulog lang siya, kaya hindi siya nakasagot sa tawag ni Eugene. At napansin ni Eugene na may iba sa tono ng boses ni Dayon. Nang hingin niyang buksan ni Dayon ang pinto ng kanyang kwarto, tumanggi ito at sinabing hindi siya makakabangon dahil mayroon siyang lagnat. Bagaman nag-aalala, tinanggap ni Eugene ang paliwanag at nag-offer na tumulong kung kakailanganin. Nagdesisyon siyang bumili ng gamot bilang paghahanda. Subalit, habang papalabas siya ng bahay, napansin niya ang sapatos ni Dayon na may dugo. Ito ay nagdulot ng malalim na pagkabahala kay Eugene. At dito na po muli natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli.